Ngayong 2024, kumustahin po natin ang Skygo Hero 125 Road Edition. Diri si Skygo, ang motorsiklo kay sigurado, garantisado. Diri si Skygo, ang motorsiklo kay sigurado, garantisado. Diri si Skygo, natabay di nataangay, maglangay diri taangay, musakay siguradong makasabay. Skygo ang pilia, patukin ni sa masa. Di ta mabalaka, kay kompleto ni sa pyesa. Affordable kaayo, ang gaabag sa negosyo. Di ta maperwisyo, Skygo sulit kaayo. Tipid sa gasolina, di makabuslot sa bulsa. Di pirmi pahina, Skygo na sulayan na. Diri si Skygo, ang motorsiklo kay sigurado, garantisado. Diri si Skygo, ang motorsiklo kay sigurado, garantisado. Unsa pa imong gihulat kini kay kusog muhunat, basta Skygo ang tatakos sa mga misikat. Nindot kaayo drivan, pwede siya ipang chicks. Nindot kaayo sakyan, lami pa sa imuhang ex. Klase-klase lang ang forma na ay pwede pa masada. Laylay o itsura, solido ang mga pyesa. Daghan mga nibilib, tungod sa kaanindot. Daghan pudang nipitik, tungod sa pagkahawot. Diri si Skygo, ang motorsiklo kay sigurado, garantisado. 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 Diri si Skygo. Kung simpleng motor lang naman ang iyong hanap na pang araw-araw na service at below 50k ang iyong budget, marami po dito sa Skygo sa Santa Cruz, Laguna. Okay, sige mga ka-riders, bago tayo mag-start, pakita ko muna sa inyo yung mga available na units dito sa Skygo Santa Cruz, Laguna. Bali, ngayon po ay November 7, 2024. Okay, ito pong mga naka-display o nakaparada sa harap nila. Puro repo po ito. So, mga second hand po yan. Pero syempre, alam naman natin, available din po dito ang mga Monarch motorcycle. Kagaya po nitong Spear 180. Ayan, meron po sila dito. And then ito, yung kapatid nung i-review natin ngayong araw, itong si Hero 3 Skygo 125. Ito yung parang counterpart nila sa XRM, di ba? And then meron pa rin po silang Duke 110. Matatagal na po itong unit na to, pero hanggang ngayon po, ito pa rin sila available. And then ito po yung Skygo Blink 125. Okay, dito naman po sa loob, andito po yung price ng Duke 110 na 41,500. At syempre sa mga naghahanap po ng adventure motorcycle ng Skygo, ito available po rito ang Cab ADV ng Skygo. Okay, sa ngayon po ay 52,000 po ang kanyang cash price. Then meron pa rin po sila syempre KTV 150. At ito yung kanila pong mga Pantra. Ayan, mga Monarch tricycle. Ayan po, nasa 45,000 po ang kanyang cash price, 45,500. And then, ano ba pa, walang price. Ayan, mga Skygo Prince, 150 and 125. And then Wizard. Pero ito pong Skygo Hero 4 125 na road edition ang ating i-review ngayong araw. Matagal na rin po itong nailabas ng Skygo, pero binalikan natin kasi isa po ito sa may murang presyo. Pero syempre, ang maganda po sa kanya, 125cc na po ang kanyang displacement. Kaya may lakas din po ang motorsiklo na to. Pero syempre dahil sa murang presyo niya, hindi na tayo mag-i-expect ng mga modernized na specifications niya. Makikita naman po natin dito sa kanyang hexagonal na headlight, bulb pa rin po ang ginamit hanggang sa kanyang mga turning signals. Pero yan pong bulb na yan ay malakas ang liwanag niyan. Okay, sa turning signals po niya, yan flexible naman. Kaya no problem, kahit napukod siya, matanggiman natin, hindi siya basta-basta mababali. Okay, sa ngayon po wala akong nakikitang ganitong shape ng headlight, pa hexagonal, kaya unique design po ito ng Skygo. Okay, dalawang kulay lang po ang available dito sa Hero 4 125. Meron po siyang black combined po sa red na decals, at saka po syempre yung kulay red. Pag pagmamasdan natin siyang mabuti, medyo may pagka-similarity siya dun sa Honda RS, di ba? And then ito namang isa, ito yung parang XRM version na pang off-road na. So ayan mga ka-riders, mamili na kayo sa dalawa, sa magkapatid. Pero sa akin, mas napupusuan ko po itong mala RS na 125 ng Hero. Kasi yung kung kanyang manibela, kita nyo naman, no? Napaka-komportable po nito. At
makikita nyo naman yung angle niya, yung distansya niya halos makitid lang oh. Tama-tama po sa mga singitan, hindi tayo mahihirapan. Hindi mahaba yung kanyang naked handlebar. At maganda rito, adjustable pa siya oh. Para in case na gusto nyo po siyang ilayo, kung mahaba po yung ating braso, may adjust pa natin. And then kahit all analog po yung kanyang meter panel, nakikita nyo naman very organized siya. At madali natin ma-identify kung ano yung detalyeng kailangan natin. Dito po sa left side, nandito po yung kanyang speedometer. And then sa gitna po, yung meter po ng odometer. And dito po sa kabila, nagsosolo po dito yung fuel indicator. And then yung kanya po mga turning signal sign. Ayan, left and right, and then neutral sign, then high beam, low beam sign. And then dito yung pong kanyang gear position. Ayan, para siya meron ditong digital na screen, no? Maliit. And then sa mga switches and button po, dito sa left side, magkakasama na po yung headlight, park light, at saka switch off. And then high beam, low beam sign. And then turning signal sign, horn or busina. And then meron din po siyang choke syempre. At saka dito po, isang button lang po sa right side, yung kanya pong electric starter push button. Pero syempre, ang maganda ho sa ganitong mga semi-automatic na motorsiklo na naka 4 speed, sa starting system niya, no problem tayo bukod sa electric starter, hindi mawawala yung kanyang kickstart. Malaking bagay po ito in case na magka-problema tayo sa baterya, lalo ngayon tag-ulan. Kadalasan na nagkaka-problema po yung mga ating electric starter, di ba? And then very attractive po yung kanyang mga decals at saka yung kulay na ginamit. Ang lakas po talaga ng dating kapag combine po ang white, red at saka black. Okay, dito po yung kanyang variant na road edition, model name na Hero R. And then dito po yung kanya naman pong displacement na 125 at yung brand na Skygo. And then kakaiba rin po yung kanyang taillight. Although all bulb po ang ginamit sa kanyang stoplight, taillight at saka turning signals. Pero pagdating po dito sa kanyang pinaka-shape, para may pagka-robotic ang datingan, di ba? Okay, nandito na rin lang tayo sa rear. Napansin ko po yung kanyang rear suspension. Ang ganda po ng mga shock na ginamit. Stainless na siya oh. Kasi kadalasan po talaga sa mga shock, kaya na kinakalawang. So ngayon, alagaan lang natin ang linis at huwag natin hayaan na makababad sa tubig at hindi tinutuyo. Sigurado kakalawangin po pagka gano'n. At chain drive po ang kanyang drive type. Maganda po talaga kapag nakadekadena, iba po yung arangkada niya o yung kanyang buwelo, malakas. At ang maganda rito, low maintenance siya kasi wala na nga naman tayo problemahin unlike sa CVT, di ba? Fan belt, flyball, torque drive, clutch lining, at saka yung pulley. Ang dami nating iisipin, di ba? Pag nagka-problema. So dito, linis-linis lang ng kadena, okay na. Okay, meron nga pala siyang sukat na gulong dito sa rear na 2.75 by 17. And then syempre, tube type pa rin po siya. May interior sa loob. And then, washing tire po lang ginamit. Then yan, stainless po na rim. And then pagdating po sa wheels, naka-spoke type na po siya. And may mga stainless po na rayos. And then naka-drum naman po sa kanyang rear brake. 2.50 by 70 naman po ang size ng gulong dito sa front. And then naka-single disc na meron pong dual piston caliper at telescopic fork na front suspension. And then dito naman po sa kanyang cambio, rotary po ang kanyang gear shift pattern. And then dito po sa kanyang engine oil capacity, nasa 1 litro na rin po siya. Okay, dito po sa kanyang upuan, nung hinawakan natin, ang smooth po niya, pero hindi siya madulas, magaspang pa rin. At napakalambot po ng kanyang pumo. Kahit single tone lang siya, makapal din naman, hindi siya basta-basta mapupunit o masisira. Then meron po siya mga tahi dito sa harap. And then, check natin yung kanyang U-box. Kala ko nung una wala pero meron po siyang U-box dito. Yun nga lang po, hindi po kakasya dito ang helmet dahil dito po nakapwesto yung kanyang battery. Malaking space po ang kinuha ng battery oh. Kaya may lalagay lang po natin dito yung mga basic tools, mga documents, saka ilang basahan siguro. Okay, meron lamang po siyang 3.7 liters na fuel tank capacity. And then sa kanyang fuel consumption, same po sila ng fuel consumption ng Hero 3, nasa 42 kilometers per 1 liter. And then, upon searching sa Google, ng ating kaibigang Google, meron po siyang top speed na 120 kilometers per hour. So, hindi na masama para sa isang 125cc na motorsiklo. And then, kasing bigat lang po siya ng 2 kabang bigas. Nasa 100 kilos po ang kanyang net weight. And then, mataas po ang kanyang ground clearance. Nasa 150 mm. So, pwede ito sa bahaan. And then, sa seat height naman po, meron siyang taas na 770 mm.
Wala naman po na bago sa kanyang engine. Ganun pa rin po, 4-stroke, single cylinder, 2-valve, single overhead cam. Air-cooled po sa kanyang cooling system. Carburetor type pa rin po sa kanyang fuel supply system. 125cc displacement. 8 horsepower at 7,500 RPM sa kanyang pong max power. At maximum torque of 8.5 Nm at 5,000 RPM. Kaya sigurado, friendly po ito sa mga average Pinoy rider. Kita nyo naman yung kanyang forma, di ba mababa lang siya. Okay, sakyan natin ha. Okay, sa 5'8 po na height, eksakto lang oh. Nakatayo po tayo, lapat ang dalawang paa. And then yan, umupo tayo ha. Ayan, ang lambot nga po. Kagaya ng inaasahan, ang ganda ng kanyang upuan. Napakalambot po talaga. And then check nyo po yung kanyang suspension oh. Solid ha. Napakalambot po. Wala tayong problema kahit dumaan tayo sa mga rough road. Ayan, hindi tayo mahihirapan. And then, ayan, sakto naman sa atin yung manibela. Hindi na natin kailangang i-adjust to. Kasi sigurado pag in-adjust pa natin to ng pa-forward, medyo pasubsob na yung ating riding position. Pero dito sa kanyang ayos ngayon, pakakomportable po gamitin talaga. Ayan, relax na relax yung ating mga kamay. Meron naman siyang bar end, okay? Yun lang ha, sakto sa ating hita. Kaya siguro, ugaliin natin na sara-sara ng konti. Huwag nating ibuka yung ating mga hita. Okay, dito po sa kanyang disc na front brake. Okay po ang kapit, malakas. And then dito po sa kanyang rear brake, malalim pa po kasi nakita nyo naman kanina yung kanyang drum brake, medyo hindi pa na-adjust. So, medyo mahina pa po ang preno dito sa likod. And then napansin ko nga yung kanyang pong panel, mababa. So, okay lang naman kasi ito ay analog. Kung po ito ay digital, malamang tingin tayo ng tingin at aagaw sa focus natin sa pagmamaneho. So okay lang din naman kahit naka-analog lang. Importante naman dito, yan, makita natin yung kanyang gasolina, ma-monitor natin yung ating bilis. Sapat na po yun. Siglo, kay sigurado, garantisado. Diri sa Skygo, tabay di nataangay, maglangay diri taangay, musakay siguradong makasabay. Skygo ang pilia, patok ni sa masa. Di na mabalaka, kay kompleto ni sa pesa. Affordable kaayo, ang kaabag sa negosyo. Di tamang perwisyon, Skygo sulit kaayo. Tipid sa gasolina, di makagusto sa bulsa. Di pinahina, Skygo na sulayan na. Skygo, ang motorsiklo, may sigurado, garantisado. Diri sa Skygo, ang motorsiklo, may sigurado, garantisado. Sa pag-ibig, pinag-isunan, basta ni Skygo ang tatapos. Para po sa updated na price ng Hero 4125 ngayong November 7, 2024, ang kanya pong cash price ay nasa 48,000 pesos. And then kung sa installment, 3,000 lang po ang kanyang down payment. And then sa monthly po niya, sa 36 months, 2,770. And then sa 30 months po, 3,069. And then sa 24 months, 3,525. Sa 18 months po, 4,280 monthly. At sa isang taon po, 5,675. And then sa 6 months naman po ay 10,508 monthly. And then meron pa rin po silang rebate na 200 pesos. Ayan mga riders, sa kukuha po ng murang motorsiklo na pang araw-araw na service. Available po dito sa Skygo Santa Cruz Laguna ang Hero 4125 Road Edition. Kung wala po kayong oras para makapasyal dito po sa Skygo Santa Cruz Laguna, pwede po nyo silang i-update o bisitahin ang kanilang Facebook account na Skygo Santa Cruz. Okay, like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po!